Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 9 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Panaghoy, chapter 4. Naganap ang pagpaparusa sa Jerusalem. Pakisabayan ako ng basa guys. Nang pare-pareho tayo dito matuto. And bilisan na rin natin at alam nyo na napakainit sa kwarto ko ngayon. Panaghoy chapter 4 verse 1. Kupas na ang kinang ng ginto, nagkalat sa lansangan ang mga bato ng templo. Verse 2, ang mga ipinagmamalaking kabinataan ng Jerusalem ay kasing halaga ng lantay na ginto, ngunit ngayon ay para na lamang putik na hinugisan ng magpapalayok. Verse 3, kahit mga asong gubat ay nagpapasuso ng kanilang mga tuta, subalit ang aking bayan ay naging malupit gaya ng mga ostrich sa kanilang mga inakay. Verse 4, namamatay sa gutom ang mga batang pasusuhin, namamalimos ang mga bata, ngunit walang magbigay ng pagkain. Ang pangarap ng aming Presidente BBM sa Pilipinas is wala ng gutom. So, namamatay sila sa gutom. So, kami maganda yung ni Presidente Marcos. Wala ng gutom sa Pilipinas. Okay, verse 4, namamatay sa gutom ang mga batang pasusuhin. Ito guys, saan to? Sa ibang bansa, sa Israel yan. Namamatay sa gutom ang mga batang pasusuhin. Diba nung araw, nung panahon ni Jeremias, yung sinakop sila ng Babylonia. Yan, ganyan na ang nangyayari. Namamatay sila, verse 4, namamatay sa gutom ang mga batang pasusuhin. Kaya huwag nyo isipin yung guys, yung nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa Israel is, is iba yan sa pangyayari noong panahong ginawa tong Bible, sinulat tong Bible. Kasi ito, history to ng mga nakaraang pang panahon pa ni Jeremias, itong Panaghoy. Verse 4, namamatay sa gutom ang mga batang pasusuhin, namamalimos ang mga bata, ngunit walang magbigay ng pagkain. Verse 5, ang mga taong dati sagana sa pagkain, dahil sa gutom ay namatay na rin. Ang dating mayayaman ay naghahalongkat, umaasang sa basurahan ay may mabubulatlat. Kaya nga tayo sa Pilipinas, huwag tayo sumamba sa Diyos-Diyosan para hindi tayo parusahan ni Father God. Lang tayo? Nawa magiging law-abiding citizen tayo, tsaka sumunod sa kung ano yung patakaran ng gobyerno. Doon tayo. Kasi maganda naman yung pangarap sa atin ni BBM ni President Marcos. So dapat sumunod tayo. Huwag na tayong magkaisa na dapat tayong mga Pilipino. Huwag na mag-aaway-away. Sumunod na lang sa gobyerno. 'Di ba? Namaga yung mata ko kasi nga nagpuyat na naman tayo kakanood. Okay, ulitin ko lang yung verse 5. Ang mga taong dati sagana sa pagkain dahil sa gutom ay namatay na rin. Ang dating mayayaman ay naghahalongkat, umaasang sa basurahan ay may mabubulatlat. Verse 6, ang pagpaparusa sa aking bayan ay higit pa sa sinapit ng Sodoma na sa isang kisap matay winasak ng Diyos. Verse 7, dati ang aming mga pinuno ay matuwid at sindalisay ng yelo, sila matipuno, malakas at malusog. Verse 8, ngayon mukha nila ay sing itim ng alkitran, kanilang mga bangkay sa Jerusalem ay naghambalang, nangulubot na ang kanilang balat, parang kahoy na natuyo ang kanilang mga buto. Verse 9, mabuting di hamak ang masawi ka sa digmaan kaysa naman sa gutom ikaw ay mamatay. At dahil walang makain, labis kang nanghihina. Wala rin namang naidudulot yung digmaan guys. Kasi siyempre pag digmaan, magugutom ka dahil bibihagin ka ng ibang bansa. 'Di ba? So, nawa Father God, wala ng digmaan. Sa aming generasyon sa aming generation ngayon, wala ng digmaan dapat. Okay, verse 9, mabuting di hamak ang masawi ka sa digmaan kaysa naman sa gutom ikaw ay mamatay, at dahil walang makain labis kang nanghina.
Verse 10, kalagim-lagim ang naging bunga ng kapahamakang sinapit ng aking bayan upang ang ina ay may makain, kanilang supling ang siyang isinaing. Naku po, ang lupit. Verse 11, ibinuhos ni Yahweh ang kanyang matinding puot sa lungsod ng Zion, lahat kanyang tinupok. Verse 12, hindi naniniwala ang lahat ng hari sa sanlibutan ni ang kanilang mga nasasakupan na mapapasok ng kaaway ang lungsod ng Jerusalem. Verse 13, ngunit ito'y naganap dahil sa kasalanan ng mga propeta at sa kasalanan ng mga pari na nagpapatay sa mga walang sala. Verse 14, ang mga Pinonoy parang bulag na palaboy-laboy sa lansangan at natitigmak ng dugo kaya walang mga has lumapit sa kanila. Verse 15, lumayo kayo, kayong marurumi, huwag kayong lalapit sa amin, sabi ng mga tao. Kahit sila'y naging pugantit, palaboy-laboy ni isang bansay, walang nais tumanggap sa kanila. Verse 16, hindi na sila pinahalagaan ni Yahweh, kaya sila'y pinangalat niya, hindi na niya kinilala ang mga pari at ang mga pinuno. Verse 17, nanlabo na ang aming paningin, sa paghihintay sa tulong na hindi na dumating, naghintay kami sa isang bansang wala namang maitulong. Verse 18, kaya nga huwag na umasa sa ibang bansa, dapat tayo mismo mga kapwa Pilipino is magtutulungan. Dapat huwag kang umasa talaga sa ibang bansa. Kasi alam niyo guys, halimbawa na lang, ikaw ba pagka aasa ka ba sa tulong ng ibang tao, gayong may kakayahan ka naman na magsumikap na mapaganda mo yung bansa mo, 'di ba? Dapat tumayo tayo sa sarili talaga nating pa. Huwag tayong umasa kasi utang na loob pa natin yun sa ibang bansa pagka umasa pa tayo pagka humingi tayo sa kanila ng tulong. Basta magtulong-tulong lang tayo, kaya naman natin yan. Diba? Tsaka yung halimbawa, yung binibigay ngayon sa kadiwa, wag na tayong makisaw-saw guys. Yung paran lang yan sa mahihirap na talagang walang kakayanan bumili ng bigas. Kasi reklamo kayo ng reklamo ng 20 na bigas, kaya nyo namang bumili ng 60 pesos na bigas, diba? So, doon na lang yung 29 ngayon na bigay ng kadiwa ng pamahalaan natin is doon na lang talaga yan sa mga walang kaya. Para makatulong na tayo sa pamahalaan guys, para sabay-sabay na tayong umangat sa buhay. At least hindi tayo aapihin ng ibang bansa pagka may kakayanan na tayo. Diba? Kasi bakit noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., kaya naman natin, naman tayo, talaga namang masikap ang Pilipino, dapat ngayon din sa pamuno ng kanyang anak na si BBM, dapat ganun din ang gawin natin. Magsumikap din tayo para umunlad ulit ang bansa natin. Bumalik ulit tayo sa magandang bansa na tinitingala kahit paano naman. Okay. Ulitin ko nga yung verse 15 guys. Lumayo kayo, kayong marurumi, huwag kayong lalapit sa amin, sabi ng mga tao, kaya't sila'y naging pugantit, palaboy-laboy ni isang bansay, walang nais tumanggap sa kanila. Verse 16, hindi na sila pinahalagahan ni Yahweh, kaya sila'y pinangalat niya, hindi na niya kinilala ang mga pari at ang mga pinuno. Verse 17, nanlabo na ang aming paningin sa paghihintay sa tulong na hindi na dumating, naghintay kami sa isang bansang wala namang maitulong, kaya nga huwag nang umasa. Okay, verse 18, kaya nga magsumikap para sa sariling bansa, huwag umasa sa ibang bansa talaga. Verse 18, ang kaaway ay laging nakabantay kaya't hindi kami makalabas sa lansangan, nabibilang na ang aming mga araw, malapit na ang aming wakas. Verse 19, ang mga humahabol sa amin ay higit na mabilis kaysa mga agilar sa himpapawid. Tinugis nila kami mga kabundukan, maging sa ilang ay inaabangan. Verse 20, nabihag nila ang aming tagapagtanggol, ang itinalaga ni Yahweh na inaasahan naming mga ngalaga sa amin laban sa mga kaaway. Panaghoy chapter 4 verse 21, magalak at matuwa bayan ng Edom,
ad odds, subalit ang kapahamakang ito'y inyo ring mararanasan, malalagay ka rin sa lubos na kahihiyan. Panaghoy chapter 4 verse 22. Pinagdusahan ng Zion ang kanyang mga kasalanan kaya't lalaya na siya mula sa pagkabihag, ngunit paparusahan ni Yahweh ang Edom dahil sa kanyang kalikuan at ibubunyag ang kanyang mga kasalanan. Panaghoy chapter 5, dalangin paghingi ng awa. Panaghoy chapter 5 verse 1, gunitain mo Yahweh ang nangyari sa amin, masdan mo ang sinapit naming kahiyan. Verse 2, ang aming mana ay ibinigay sa mga dayuhan at ang mga tahanan na may ipinagkaloob sa mga taga-ibang bayan. Verse 3, ang aming mga amay pinatay ng mga kaaway, kaya't aming mag-ina wala ng kagapay. Verse 4, kailangang bayaran namin ng tubig na iinumin, pati ang panggatong ay binibili na rin. Father God, gabayan niyo po yung aming mga military, tsaka lahat ng army, lahat ng servicemen na naglilingkod sa aming bansa, Father God. Gabayan niyo sila kasi sila yung puprotekta sa amin, kasi sila yung pinaka frontline, guys. Bago man magkagyera, talagang sila yung hinaharap ng ng bansa. Yung mga AFP, PNP, yung mga Navy, yung mga Air Force, yan yung mga frontliner natin kaya na nag-aano sa atin, nagbabantay sa atin para magkaroon tayo ng peace and order. So, Father God, pakigabayan niyo po sila. Okay. Verse 2 muna tayo. Ang aming mana ay ibinigay sa mga dayuhan at ang aming mga tahanay na may ipinagkaloob sa mga taga-ibang bayan. Ang aming mga amay pinatay na mga kaaway. Hindi natin yan sasapitin, guys. Tayong bansang Pilipinas. Okay, verse 3, ang aming mga amay pinatay na mga kaaway, kasi peaceful lang tayo. Verse 3, ang aming mga amay pinatay ng mga kaaway, kaya't aming mga inay wala ng kaagapay. Verse 4, kailangang bayaran namin ang tubig na iinumin, pati ang panggatong ay binibili na rin. Verse 5, pinagtrabaho kaming parang mga hayop, hindi man lamang pinagpapahinga. Verse 6, para lang magkaroon ng sapat na pagkain, nakipagkasundo kami sa Ehipto at Assyria. Verse 7, nagkasala nga ang aming mga ninuno at dahil sa kanila kami ay nagdurusa. Verse 8, mga alipin na namamahala sa amin, walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay. Panaghoy chapter 5 verse 9, sa paghahanap ng pagkain nanganganib ang aming buhay sapagkat naglipa ng aming mga kaaway. Verse 10, dahil sa matinding gutom nag-aapoy ang aming katawan para kami nakalagay sa mainit na pugon. Verse 11, ang aming mga asawa ay kinahasa sa Zion, ang mga dalaga na may pinagsasamantalan sa mga bayan ng Juda. Verse 12, kinagapos at ibinibitin ang mga pinuno at ang matatanda ay hindi na nirespeto. Verse 13, ang mga kabataang lalaki pinagtatrabahong parang alipin, nakukuba sa bigat ng pasanilang kahoy ang mga batang lalaki. Verse 14, ayaw nang magpulong ang matatanda ng bayan, ayaw nang tumugtog ng mga kabataan. Verse 15, na parang ang kagalakan sa aming puso, ang aming pagsasaya ay naging pagluluksa. Verse 16, walang natira sa aming ipinagmamalaki, tayo nagkasala, kaya tayo nagdurusa. Verse 17, nanlupaypay kami at nagdilim ang aming paningin. Verse 18, pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Zion, mga asong gubat na lang ang naninirahan doon. Verse 19, ngunit ikaw, O Yahweh, ang hari magpakailanman, ang iyong luklukan ay walang katapusan. Panaghoy chapter 5 verse 20, kay tagal mo kami pinabayaan, kailan mo kami alalahaning muli. Verse 21, ibalik mo kami, O Yahweh, sa dati naming kaugnayan sa iyo. Mababalik naman sila, guys, diba? Panaghoy chapter 5 verse 22, talaga bang itinakwil mo na kami, sukdulan na bang talaga ang galit mo sa amin? So, tapos na yung panaghoy, guys. Bukas na yung aklat ng Ezekiel. Bye everyone. God bless.